isang tray po ng itlog. Oh, ano yan, Ano yan? anak? Ano yan? Itlog. Oh, itlog. Itlog din si Papa. Ano daw? Ano? Ano? May itlog si Papa. Ilan? Ilan, Dave? Ilan? Dalawa lang. Dalawa lang. Puput niya. Ano yan, anak? Anong kulay ng itlog? Anong kulay, Dave? Puti ba o itim? Brown. 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 Magandang umaga po mga kababayan. So nandito na naman tayo muli sa pag-iikot natin mga kababayan para maghatid na naman tayo ng saya sa mga kababayan natin na lubos ng nangangailangan. So ngayon mga kababayan, ito tinan natin at puntahan natin ang isang pamilya na minisid sa atin ng ating mga concerned netizen. Ayan, na mabigyan natin ng tulong. So, tao po! Hi! Hi! Nandyan ka na pala. Hello po. Good morning! O, pwedeng makituloy dyan? Pasensya na po makalat. Okay lang. So, magandang umaga. Anong pangalan? Marie Chris po. Marie Chris? Opo. Ilang taon ka na, Marie Chris? 28 po. 28 ka lang? Opo. Ilan ang anak? Apat Apat. po sila. Anong trabaho nila kay Marie Chris? Ano po, nagdi-deliver po ng soft drinks mo. Delivery, soft Opo. drinks delivery saan? Dito lang din Diyan sa lang po sa bayan. sa bayan. Opo. So, kumusta Marie Chris ang buhay-buhay sa araw-araw? Apat ng anak, bali anim kumakain sa buong maghapon. Kumusta? Po, minsan ano po, tanghalian, haponan. Wala nang almusal. Kumbaga, nakagawi ng mga Pilipino. Opo. Wala nang kape, kundi diretso na tanghalian. Opo. So, tiis mo na sa umaga bago makapananghalian. Ganon. Okay. Apat ang anak. So, Opo. pwede pa mga anak si Marie Chris o hindi na? Bali, ano po, naka-family planning naman po. Wow, dapat ganon, no? Para makontrol. Dahil sa hirap nga ng buhay, ikaw na nagsabi, minsan wala ng almusal. So, tama na. At least meron ka ng dalawang lalaki, tama? Opo. Dalawang babae, so nakakotak ka na. Pwede nang hindi sila dagdagan para maibsan yung paghihirap sa mga anak. Kasi, ang sarap gumawa ng bata, no? Ang sarap magpadami ng bata. Kaya lang, hindi natin kaya yung obligasyon, yung pangangailangan ng mga bata na hindi natin maibigay sa kanila. Kawawa din sila pagdating na araw, lalo na pag edukasyon na hindi natin maibigay sa kanila. Kundi, ang cycle, yung buhay natin kung anong meron tayo ngayon, ganun din, magiging ganyan din yung buhay nila, no? So, tama na yan, para makapag-aral sila, and then malalaki na sila, and then pag lumaki na sila, syempre makagawa ka rin ng paraan, no? Tulong doon sa lakay mo, at para lalong gumaan yung pamumuhay sa araw-araw. Anong pangalan mo? Sinong panganay? Anong pangalan mo, anak? Rosé Chris po. Ha? Rosé Chris po. Rosie Rosy Chris. Chris. Opo. Rosie Chris. Oh, kasi Marie Chris, Rosie Chris. Ikaw, anak? Melanie po. Melanie Chris. Hindi po, Melanie. Melanie lang. Ilang taon ka, anak? 10 po. 10. Tapos ikaw, anak ko? 11. 11. Isang taon ng agwat. Tapos sumunod pangatlo? Si Vince po. Vince Chris. Vince Emmanuel po. Vince Emmanuel. Ilang taon ka na, Vince Emmanuel? 5 po. 5. Ikaw naman, anak ko? Ano daw pangalan niya? 3 Chris. Ano pangalan mo, anak? Dave. 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 Si Dave Chris naman ito. 3 years old. Dave lang. Ayun. Ang gwapo-gwapo naman ni Dave. So, ayan. Kumusta? Anong inalmusan niyo ngayon? Anong oras na? Nakakain na kayo? Anong oras na ba? Hindi ko pa. Walang relo. Bahay na walang relo. Alas 10 na. So, wala. Ibig sabihin, wala sila ngayong almusal. Ano po, naggatas po itong mga bata. Ilang taon ka nag-asawa? Ano po, bali iba po kasi yung father ng dalawang po. Itong dalawang babae, iba yung father nila. Oh.
Oh, pero Bali, magkakamukha sila, ha? Nung nakipag-live-in po ako sa kanya, 15 years old po. Ha? Opo. Masyadong matanda ka noon. 15 ka lang nung nag-live-in ka doon sa una mong asawa, Opo. ama na itong dalawang bata. O tapos ano nangyari? Hindi ka ba nag-aral? 'Di ba nung 15, 14, 16, 18 no nasa eskwelahan pa 'yon nung mga Opo. time na 'yon. Anong nangyari, Marie Chris? Kasi ma'am, dati po, nung high school po ako, pagka-graduate ko po ng elementary, dinala po ako ng mama ko sa pinsan niya sa Lawak, Pangasinan. O tapos Pinag-aral po ako doon, kaya lang impluwensya po ng barkada, ganyan. so kumbaga nung pagdating mo ng high school, doon ka na nag-aral sa tita mo. Opo, opo. And then napabarkada ka doon. Opo. Imbis na mag-aral sana, Opo. Bali, nung second year po ako, nag-drop out po ako, umuwi po ako rito. bakit anong kadahilanan nag-drop out ka? Yun nga po. Sa barkada lang? Barkada po. Tapos? Parang po parang na ano po ako na namimiss ko yung pamilya ko, ganyan. Kaya parang wala pa po ako sa noon na maisip na Hindi pala tama yung ginagawa mo. opo. Yung pagbubulakbol mo, pinapriority mo yung barkada, hindi yung pag-aaral mo. So, ano-ano tutunan mo, Marie Chris, na ngayon meron ka ng pamilya at napakaaga mo palang nag-asawa at the age of 15 years old? Ano ang natutunan mo doon na meron ka ng pamilya? Mahirap po pala maging magulang, lalo na po sa batang edad ko. At na ano ko po na lagi ko pinagsasabihan yung mga anak ko na mag-aral kayo mabuti, wag niyo na kaming gayahin. Tama. Kasi ang hirap ng walang pinag-aralan. Tama. So, ibig nyo sabihin, Marie Chris, Opo. kung ano yung dinanas mo noon na napaaga, no? Napaaga ka sa pag-aaral at natuto kang magbarkada, aminado ka naman na hindi magandang nangyari at ayaw mong iparana sa mga anak mo. Totoo. So, lagi mong sinasabi yun sa kanila. Opo, lagi po. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na mag-aral kayong mabuti para hindi nyo maranasan yung ganito, gaya ng nararanasan natin ngayon. Kung maibalik ni Marie Chris yung dating buhay na nag-aaral, gagawin pa ba ni Marie Chris na magbulakbol? Syempre po, hindi na. Bakit Kaya hindi lang, na? Kaya lang po, kasi mahirap na pong ibalik yun, lalo pat 4 na po yung anak ko. Inaano ko na lang po na sisikapin na lang po namin mapag-aral sila ng asawa ko. Tama. Para Kasi, makapagtapos po sila. hindi mo nabalikan dahil na-realize mo ngayon na hindi pala maganda. No. And then, bakit anong dahilan, kung maitanong ko lang, Marie Chris, okay lang sa'yo maitanong ko, kung bakit anong dahilan naghiwalay kayo sa dati mong mister? Siguro po mga bata pa po kami nung time na yon. Nadala lang sa kapusukan? Opo, totoo po yun. Tapos lagi po kaming mga bata pa yung isip namin, lagi po kami nag-aaway. Ganyan. Siyempre, yung 15, yung 14, naglalaro pa ako noon, naliligo. 13, 14, ganyan, naglalaro pa ako niyan, naliligo sa sapa na walang panty, nakabutubad lang, yung mga ganon, yung wala talagang isip, alam mo yung ganon, tapos napasok ka agad sa ganyang sitwasyon, 'di ba? So, pero okay naman itong dalawa, malalaki na, kaya pala 11, tapos 28 ka lang, kaya sabi ko malalaki na yung anak mo, pero 28 ka lang, kaya pala naikwento mo na meron kang dating kinakalipin na bata ka pa noon, nag-aaral ka. So, ilan ang anak nyo doon? Dalawa lang. Dalawa. And then itong dalawa, Hindi. Sa pangalawang asawa mo? Yun lang po yung anak ko dito doon sa mister ko ngayon. itong dalawa. Yung pong bunso. Ay, ibig sabihin itong tatlo? Iba po yung father niya. Tika. Naguluhan ako. Itong dalawa, ito yung kinakalipin mo dati, Yung na 14, yung unang- 15 years old ka. Tapos yung After 5 years, nag-iwalay po kami, 6 years. naghiwalay kayo doon sa dati. Pangalawa, nagkaroon ka ng pangalawang asawa. Opo. Ito yon. Opo. Nasaan ano naman ang nangyari doon sa pangalawang asawa? Bali, po. Ay, doon muna tayo sa una. Anong nangyari doon sa unang asawa? Bakit naghiwalay? Dahil doon bata pa. Lagi Opo, kayo nag-aaway. Tapos pauwi-uwi kami dito kasi sa Maribeles po kami dati. Layo. Opo,
nangungupahan po kami doon para magtrabaho. Sa factory po ako dati, kaya mga manual na trabaho, ganyan. Tapos uuwi kami dito. Tapos nung pong huling uwi namin, tumawag po sa akin yung mother niya kasi sabi niya, ayoko nang itago sa'yo yung anak ko. Sabi po niya sa akin ganun. Nandito siya, sabi niya, kaya lang may iba na siyang kinakasama. May binahay po siyang ibang babae. Ayun po yung asawa niya ngayon. Tapos, mapunta dito tayo sa tatay itong ni sino to? Vince. Ano nangyari? Saan kayo nagkita? Doon na din po. Sa Marabilis? Opo, kasama ko po siya sa trabaho. Pero taga rito Binata din. Hiwalay po sa asawa. Hiwalay din sa Opo, asawa. may isang anak po siya nung time na yun. So ano na naman nang nangyari? Bakit Nagkaroon naghiwalay na po naman kayo? nagkaroon kami ng family problem po. Oo. Gawa nga po yung father ko dati po siya, driver po ng Saulog Transit. Oo, yung bus Natanggal po siya sa trabaho. Tapos parang mas pinili ko po yung pamilya ko kasi si Papa walang trabaho, magkasama kami dati sa Maribeles. Tapos parang wala kami naiaabot na pera sa kanila, kaya sabi ko uwi na lang ako, sama ko yung anak ko. So ikaw mismo ang lumayo. Opo, hindi na rin po ako naghabol kasi parang kasal siya sa unang asawa. Okay. So parang hinayaan mo na, kumbaga nabuo dahil na naman sa pagkakamali. Parang ganon. Opo. Tapos mapunta tayo ni Bunso. Taga saan naman ang father niya? Taga dito din sa amin. Ang Taga father dito. po ng bunso ko yung taga Sarangani province. Mahilig ka sa malalayo, no? Long distance relationship. Hindi naman po. Nagkakilala po Dahil kami sa Facebook? sa Manila. Sa Manila. Tapos, sana wala naman siyang asawa, single. Wala po. Binata po Ayun, siya. sa wakas. Bali, Nakatagpo ka rin. Last year po nung kinasal kami, kasalang bayan dito po sa... Wow. So, yun ang importante. Kahit ilang beses, nung una sa pag-aaral mo, nadapa ka dahil nagiging mapusok yung iyong damdamin. And then, nag-asawa ka uli, nadapa na naman uli. And then, kahit yung pangatlong asawa, kahit pa paano, nagkaroon ka rin ng matinong asawa. Ibig sabihin na naging katuluyan mo at pinakasalan ka na. Opo. No? Sana wala ng pang-apat. Alam na po. Masaya na po ako sa kanya. Tapos nakikita ko po na mahal niya yung mga anak ko. Iyon ang importante. So, kumusta ang pakikisama bilang merong 3 anak na hindi niya tunay na anak? Kumusta yung pakikisama niya dito sa mga anak mo? Kagaya nga po nung sinabo ko, ma'am, mahal niya po yung mga anak ko. Tanggap po niya sila. Talagang pag pinagsasabihan po niya yung mga anak ko, talagang tatay na tatay po siya sa mga bata. Hindi niya tinuring na iba. Hindi po niya Pinakita niya yung tunay na pagmamahal bilang tinanggap din niya na parang mga anak mo. Minsan nga po pag nagsesermon siya, yung mga batang yan, anak ko na yung mga yan. Ganun yung laging sinasabi niya sa akin. Kasi minsan pasaway po sila, kaya lang hindi niya nagagawang paluin, saktan yung mga bata. Ay, ang ganda. Opo. Yun ang importante. Kahit ano pa man yung pinagdaanan mo, nagbunga, nagkaroon ka ng 3 anak, bago mo siya na-meet at pinakasalan ka niya. Hindi kanya pakakasalan kung hindi niya tanggap itong mga bata. Kasi hindi naman siya bulag na hindi ito niya nakikita eh. Alam niya yung sitwasyon mo, alam niya yung kalagayan mo, kaya napakadakilan ng kanyang puso. Tinanggap kayo ng buong buo at walang pag-alinlangan at pinakasalan ka pa. At pinaka-importante doon, itong mga bata, buo nakasama mo kahit hindi niya tunay na anak. O, diba? Yun yung tinatawag na unconditional love. O, anak, kumusta si Papa, anak ko? Mabait po. O, diba? Sa smile pala ng anak mo, no, halatang mabait. Kasi syempre, pag mga ganyan na nadaanan lang hindi maganda na stepfather, kasi ang dami kong karanasan na nagkaroon ng mga stepfather, na iba yung, hindi naman lahat, iba yung trato nila. No, minsan, yun pa yung magiging cause na nag-aaway-away sila, no, dahil doon sa mga anak-anak. Ikaw, anak, kumusta si Papa? Okay po. Okay siya. Mabait si Papa? Opo. Oh.
Yun ang tunay niyong papa, no? Na pinaglaban kayo at hindi kayo pinababayaan, no? Oh, tapos yung mga paano yung mga suporta nila sa mga papa nila ito? Wala. Wala po. Talagang yung Yung mister mo na mister ngayon ko na na po, pangatlo opo. yung bumubuhay. Opo. Dati po, nung buhay pa si papa ko, yung father ko po, sila po yung magkatulong na na maghanap buhay. Namamasada po yung papa ko kahit stroke siya. Namamasada po siya pangbaon ng mga bata. Si mister pang araw-araw, pang bigas, pang ulam, pang araw-araw. Ganyan. Tapos sinahatid po niya sa school yung mga anak po. Kaya Marie lang- Chris, yung mga luha na yan, bakit napaiyak kayo? Habang nagkukwentuhan tayo. na ano ko lang po, na masaya po ako kasi napagkukwentuhan yung asawa ko kasi minsan lang po talaga may magtanong na na kumusta yung Buhay mo. opo. Pero madalas naman po yung mga kaganyan ng mga auntie ko, yung asawa mo, wag mo nang pakawalan yan, sobrang bait niyan. Pag magtino ka na. Yung ganyan. Opo. Siyempre sa edad na 28, siyempre matured na, nandoon na yung oras na baguhin mo na yung mga bagay-bagay kasi napagdaanan mo na yun at na-realize mo na hindi maganda. Oo. So ngayon na nakatagpo ka na ng magandang mapagmahal na lalaki, so siyempre tama yung sinasabi nila, gantihan mo rin yung pagmamahal kung ano yung pagmamahal na binigyan nila kay sa'yo. So yun. So yan, gabayan mo lang yung mga anak mo, paaralin mo sila, no, at laban sa buhay kung ano yung buhay meron tayo ngayon. Huwag mawalan ng pag-asa kasi ganun talaga ang buhay. Kumbaga, wither lang. Malay nyo, itong mga anak, isa sa mga anak mo, makapagtapos sa pag-aaral at makapagbigay din ng magandang buhay sa inyo. No, Marie Chris? Sa church yung dalawa. Nag-church sila. Ay, opo. Yun. Importante yun Yun ang sandata sa buhay natin, no? Manalig lang tayo, magdasal lang tayo para hindi tayo mapanghinaan. At siyempre lakasan yung loob natin. Yun. Okay. Ha? Kailangan makapagtapos ka ng abogasya. Ikaw naman magtapos ka ng engineer. Ha? O tapos itong isa doktor to. Ito namang isa construction siguro to kasi naglalaro dyan sa sa bato. Ayan, siguro constructor pero magiging foreman. So ayan. So syempre nandito kami Marie Chris dahil meron kaming sorpresa sa inyo. Ha? Okay. And mga magulang mo Marie Chris taga dito. Itong bahay na to kanino ito? Ito pong tinitira namin sa papa ko po. Sa Ito father po, mo. bahay namin simula pa maliit kami. Ito talaga. Opo, ito na po. Hindi talaga ito, kumbaga dito na kayo pinanganak. Opo. Nasaan ang yung mga magulang mo? Ang mama ko po namatay po siya last 2017 na. Tapos si papa mo? Si papa ko po last Wala ka ng mga magulang. wala na po. Ilang kayo magkakapatid? Bali, po kami, 4 po kami. Namatay po yung bulso namin. 4 years old siya. 2010. Tapos kayo na talaga nakatira dito? Opo, kami na po. Dito sa kabila, wala. Ito, bago pa lang po ito kay isa kapatid ko po. Kasi, Balihati kayo. as Itong side sa inyo. bali lang po. Bago lang po sila, hindi pa po nakalipat. Pinapa-alis na lang po sila. Naisipan po ng asawa niya na lumipat. Hindi pa natapos, no? Malaki-laki pa ang gagawin, Marie Chris, no? Ay, opo, ma'am. Bali, pagka po ito, pag umuulan ng malakas, yan. Basa kayo dyan. Masawa din po kami dito sa loob. Kasi Hindi pa kasi parang tagpi-tagpi lang yung yero doon, parang pinatong lang. Okay, nandito yung ating surprise. So anong meron dyan, Jacoy? Anong dala-dala nyo dyan? Isang sakong bigas, madam, at mga Oo. groceries. Yan. Isang sakong Tuwa si bigas. Dave, oh. May bigas kayo May dyan, bigas. Marie Chris? May gatas na si Dave, oh. So, Ano pa yun, Dave? Ito pa po, mga merienda. sabi niya, Dito na rin yung kape, sardinas, yan, tuyo, suka, mantika. Ayan, kompleto na. Meron na kayong pang-ulam mamayang tanghali. Dito naman po yung mga noodles, pancit canton, and miswa, partner ng Yan. sardinas. Wow! Bakit nagkakape ka, anak ko? Ha? Saka isang tray po ng itlog.
Oh, ano yan, Ano yan? anak? Ano yan? Itlog. Oh, itlog. Itlog din si Papa. Ano daw? Ano? Itlog si Papa. Ilan? Ilan, Dave? Ilan? Dalawa lang. Dalawa lang. Ubot niya. Pati ubot? Ay, Diyos ko, nagulat ako sa sagot ng bata. Itlog, sabi niya, itlog niya ni Papa. Ilan, madam? Sabi ko, sabi ilan? Dalawa daw. Hindi yan nagsisinungaling yung bata. Si Papa niya daw ay may itlog na dalawa. Ano yan, anak? Anong kulay ng itlog? Anong kulay, Dave? Puti ba o itim? Brown. 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 Ay, Dave. Hindi, baka naman galing sa CR naligo. Tapos nakalimutan isirado yung pintuan ng CR kaya nakita niya. Napalingon siya. Pati ubot? Ay, Diyos ko, nagulat ako sa kwento ni Bibi. Ang bigas. Sino ba to, Dave? Pagkain na. Okay, ayan, mayroon ka na isang sakong bigas at mga grocery. Siyempre, magbigay din tayo ng, sabi na kanina, wala silang pang almusal. So, bibigay ako ng pangbili mo ng ulam para pagsalusuluhan nyo mamaya. Ha? Oh, bigay ni Mama. Give ni Mama. Yan. So, siyempre, bihira lang ang tulad nyo na makatikim ng karne. No, bili ka naman ng karne mamaya at i-surprise mo sila kay pag-uwi niya. Kung meron na kayong ulam, pagsalusuluhan nyo mamayang dinner. Di ba, Marie Chris? Thank you. Oo. Kameraman pala ito paglaki. May bigas dyan. May bigas kayo. Meron ako. Ngayon, mayroon kayong bigas dyan. Meron pala. Mayroon pa natira. So, tamang-tama madagdagan yan. At tuwang-tuwa sila kay mo mamaya pagdating niya. Mayroon ng kayong grocery, may cash pa at may bigas pa. Thank you so much. So, magpasalamat tayo sa ating sponsor. Wow. So, Maraming salamat po sa ating sponsor, Ma'am Sally Cabida Lagmay from Delano, California, USA. Sa ating silent sponsor and Ma'am Lai. Maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsor na talagang mula noon hanggang ngayon. No, at yung ating mga bagong sponsor ngayon na ang daming bagong sponsor natin ngayon. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at suporta sa aking munting adikain. Salamat po sa tiwala na pinagkaloob niyo po sa akin. Thank you. Marie Chris, anong mensahe niyo po sa mga biyayang natanggap niyo ngayong araw na hindi niyo inaasahan? Thank you po sa mga blessings po. Thank you po sa inyo, ma'am. Thank you po sa mga staff nyo na dumalo po dito sa amin. Thank you po sa pagsadya nyo dito, ma'am. Maraming salamat po. Walang anuman, Marie Chris. Basta gaya ng sinabi ko kanina, no, natuto na sa buhay at pag-a-advise sa mga bata, no, na hindi yung huwag tayong magsawa mangaral sa mga anak natin. No, lagi nating ipaalala sa kanila na mag-aral, no? Okay. So ayan, maraming salamat mga kababayan sa pag-iikot na naman natin at meron na naman tayong napasaya na isang pamilya at tuwang-tuwa yung mga bata, no? Tuwang-tuwa sila sa natanggap nila. So, muli, maraming salamat po maraming salamat po sa ating sponsor, Ma'am Sally Cabida Lagmay from Delano, California, USA, sa ating silent sponsor at kay Ma'am Lai. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso na walang sawang magmahal sa mga kababayan natin. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw at bigyan pa ng kalakasan at mahabang buhay at maraming blessings para marami pa tayong mga kababayan na matulungan natin na kagaya nila. Maraming salamat po sa inyo. So anak, masaya ka ba anak na nakatanggap ka ng biyaya? O bakit masaya ka anak ko? kasi po marami pa rin pong mababait na tao na tumutulong po sa amin. Wow! Sa 11 years old ha, nakapag-isip siya ng ganyan. Ang galing. Thank you anak ko. Thank you. Ikaw anak, anong masaya ka ba sa natanggap mo? O bakit masaya ka anak ko? Ayan. So ano mensahe mo anak sa mga sponsor natin? Magpasalamat tayo sa ating mga titas. Thank you po. Ayan, walang anuman. So dito na kami. Sabihin mo kay Papa magtago ang yung itlog ha.
Ito na lang ang kulay puti ah. Madal-dal. Ano ito meron ah. sa kamay mo, anak ko? Oh, may itlog. Bakit isa lang ang itlog? Ay, bakit hindi ba tumaputol? Ito ba tanggalin po? Copper. Itlog ito, oh. Papa niya. Ano, paglaki na lang daw po. Ha? Depende daw po sa kanya kung gusto niyang ipatanggal. Wow, ganyan lang. Pagtingin nga ako, anak, parang ang lambot-lambot. Oh, ang lambot-lambot to. May kuko 6 din? kamay mo? Daliri. May kuko po siya. Diba? So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, God bless us all. Bye. Bye! So ayan.